Ilang taon ka na po, ma'am? 41 po. Ako pala, 45 na ako, ma'am. Single pa ako. Ha? 45 na po ako. Single pa rin. Oo nga po, nasabi nga po ni manager, 45 po. Dito ako ngayon sa Pilipinas. Ha? Dito lang ako sa Pampanga, ma'am. Kapampangan kayo. No, ka rin kayo kay Pampanga, sir. Florida. No, ka rin? Florida. Ah! Single ma'am kayo po. Single ma'am po. Opo, single mom. Ang Kayo ganda po mo. ay? Single ako, ma'am. Wala pa akong asawa sa anak. Sa girlfriend. Never been kissed, never been touched? Never. Anything else. Virgin ka, sir? Bawal po yan, bawal po. Ay, sorry, sir. Sorry po. Sorry po. Kumbaga, mama, wala pa rin akong naging girlfriend as in sitwasyon. Pero sa mga messenger o meron akong naging mga girlfriend. So, puro LDR lang. Puro LDR lang. Yeah. Wala pa natuloy? Wala kayong nakikita? Nakimik? Alas karamihan kasi pag meron something na nag-iba sila na landas, di ba? Kaya, may anak ka na, ma'am. Marami po akong anak. Mga ilan? Tawa na naman si DJ. Ilan yung anak niyo? 10? 5 lang naman, sir. Kalahati lang ng 10. Dami nga. Pero doon to rin ako. Sa kakalipin ko. Bible ako. Nawala ka, ma'am, sa pupunta. Sinara kay pinto kasi nag-Bible ako. Pasok yung mga lamo. Palito ko sa office ngayon. Naghihintay ako ng guest. Ano ka, ma'am, barangay tanod ka? Hindi po. Stop po ako ng hotel and resort. Ay, ganun po ba? Yun po yung trabaho niya. Naghihintay. Meron kasi mag-check-in ngayon. Sabi nila mga 12 by 12 dadating daw yung mag-check-in. 10 pa lang naman. May oras pa. May oras pa. Tagal pa nun. Taga-Nevesia po talaga kaya. Opo. Oo. Ako dito talaga ako sa Florida Blanca. Dito na rin ako lumaki. Doon na din po kayo pinangalan. Pero malapit lang dito malapit lang, di ba, Nevesia, tapos Florida, Pampanga, di ba? Opo. Ay, ano po trabaho niyo, sir? Tricycle driver lang ako, ma'am. Tricycle driver. Nagkikiponder lang ako dito kasi gawa ng walang trabaho. Pero dati akong OFW. Kaya aso lang, nag-stay na ako dito sa Pinas. Nagpahinga muna ako. Nagano ng Diyos, awa ng Diyos, baka pwede pa ako umalis ulit. Ilang years po kayo sa ibang bansa? Minsan kasi nung una ko alis, 4 na taon ako na umuwi ng Pilipinas eh. Diniretso ko yun eh. Tapos umalis ako ulit. 6 na taon ako nagpambansa. Tapos nag-stay good mo na ako. Kaso naghahanap ako ng forever eh. Sa awa na Diyos, wala pa rin ako nakikita. Ewan ko lang. Siguro, Hindi natin First time niyo po ba to, sir? Pangalawa na rin?
Pangalawa na to, sir, kasi yung una kasi, Oh, kamusta po yung una? hindi rin nagkano, sir, kasi matagal na yun, mga siguro, mga buwan pa ng July siguro, kaya dyan, nung unang sumalang rito. Mm. Sabi niya, mas gusto daw yung matanda, ayaw daw ng bata. Mas bata Ay, pa gusto po. niya po yung mas matanda pa sa inyo. Kasi 45 pa lang si sir, baka ayaw niya ng ano, mas bata pa po yun, sir? Kung gusto daw niya, sir, yung mga age 50, parang ganun. Kaya yung nakilala mo sa akin dati, sir, di ko kalibig kasi ano siya, businesswoman siya, as in, sobrang yaman mo. Businesswoman. So, may kaya. O ito si ma'am, may kaya din to, businesswoman din to. Wala pa yung resort niya. Kahit libre mo lang kami ma'am sa resort mo diyan. Discountan kita, sir. Bawal libre. Hindi naman akin to. Stop lang ako dito. Wala namang libre sa panahon ngayon, no? Paano ba pag nag-checking ka dyan, magkano yung overnight? 39 po per room. 3.9? Opo. Pero per head po yan o kahit ilang kayo? 2 bed po yun. Yung regular room lang po yun. 2 bed po yun. 3 to 4 packs po yun. 4 packs. Pero mayroon parkingan dyan sa labas, malaki ba yung space dyan? Pa? Malaki ba yung space dyan sa harapan ng hotel na yan? Opo, maluwang po. Meron din po kaming event hall dito. Hindi lang po siya hotel and resort. Meron din po kaming event hall dito. Pwede po kayo mag-arkila ng kasal para sa hall. Pang 5-star hotel yun, ma'am. Bali 3.9, ma'am. 4 packs na po yun, ma'am. Hindi 4 packs, TJ. Oo, pero kasama na po yung pwede sila mag-swimming, ganun. Opo. Meron din po kaming gazebo na pwede nyo pagkainan doon. Meron din po kaming resto sa harap na pwede nyo pag-order ng pagkain. Medyo may kakalan. Ayun pala, sir. Kahit puntahan mo pala si ma'am. May libre namang breakfast at saka wifi. Pwede na, no? Basta pa naman pag nandyan na, halimbawa, nag-visit ako dyan, hindi ko naman kailangan magpag-wifi kasi nandyan ka lang naman, di ba? Sabi ka, usap na kita ng person, di ba? Kaysa mag-wifi pa tayong dalawa. Oo. Ang bagay na. Ako tapos na. Hindi kasi mama, nung gusto ko siyang magawi dyan na sometimes kasi kung okay lang sa'yo, pasyalan ka na dyan sa trabaho mo. Ano po yung dalhin mo, Pwede sir? mo kayo pumunta dito, tuloy mag-check-in na kayo, sir. Ano po dalhin mo, sir, pag pasyalan mo si ma'am? Ano, yung private plane mo? yung tricycle po sa ko sa kanila. Di nga, bakit tricycle? Nagtatanong ka kanina kung malapad yung parking ni ma'am. Akala ko maglalanding yung private plane mo. Trinay no yung yung may parkingan sila kasi siyempre kapag nagdala ka ng Siyempre, meron kami parking lot. Hindi, joke lang ma'am kasi may sasakyan na isa. Gusto ko siya makarating dyan kasi sa Nevesia. Kaya dadalawin na lang kita dyan someday. Sige po. Bibigay ko po yung number ng office namin. Doon po kayo magtawag. Number mo, ma'am? Bubuk ko po kayo. Tama po. Wala po kaming mga booking ngayon. Hindi pa naman Nagpo-promote nga ako sa FB para boring pagka walang naka-check-in. Ano po yung pangalan ng resort mo, ma'am, para puntahan po ng mga magbabakasyon dito sa Pilipinas? Ang pangalan po ng resort namin ay Le Feliz Victoria po. Le Feliz Victoria. Livery? Le Feliz.
Lefilide. Lefil. Victorias. Ganon. Victoria. Victoria. Meron akong mga tita sa mga tito na pawi. Yun. Na mahilig sila magpakesyon sa mga ganyan-ganyan na Mm. Okay lang. Kailan ka din, sir. Isita ka na dito. Bubukla kita doon sa kalendaryo namin. Di ba naman kasi busy pa ako sa kasi may trabaho kami ngayon na kailangan namin tapusin. Mga this year na to, siguro mga next month o before next month, maaari ako dyan. Ito na may Valentine's Day. Yun na sana kami. Egypt, tatawa. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Pero, expect mo nga papasalan kita dyan. Basta pupunta kami dyan someday. Kasama ko yung tito ko. Baga para kahit paano makapasal din siya. Mag-enjoy naman po kayo dito sa resort na. Mm. Kasi may mga asikasuhin naman po kayo. Lalo pagka ako po naka-duty, maasikaso po kayo mabuti. Pwede po kayo makipagkwentuhan sa akin. Pagka yung kapalitan ko na yung naka-duty, medyo lalaki po yun. Mababoring kayo. Pero pag naka-duty, siyempre, nakikipagkwentuhan ko sa mga guests pag minsan. Nagmamaritis ba? Sa gaano po kayo tagal, sir, sa Saudi? Ba't di po kayo nakapag-asawa? Ano na ako, sir? Kasi wala naman kasi ako hindi man ligaw-ligaw nung mga time na nasa Saudi pa ako. Okay. Ang hirap kasi nung buhay nung nasa Saudi pa kasi nasa plasong laya ka. Hindi ka man lang makipag-video call ka man lang doon. Pero ang load naman kasi parang katumbas ng 1,000, yung 100 na load sa Saudi. Ano? 10 real kasi kung tutumbasin mo, papalit ka na 10 real, katumbas ng 100 sa atin na 130. Wala man 2 minuto, ubos na. Kaya bibili ka naman ng internet wifi ng 120 real. Kung alaga sa pera natin, kung na lang sa 1.5. Siyempre, sayang din naman kasi yung time na nagtatrabaho ka tapos ubusin mo lang sa mga pakikipag-video call o pakikipag-chat sa iba na wala namang katuturan. Ginawa ko lang siya siyempre nag-ipon na muna. Kung talagang yung time na magkakaroon ka ng pamilya pag uwi ng Pilipinas, makikita mo. Diba? Kaso sasabihin palad, wala pa rin talaga. So, kailan po kayo nakauwi ng Pilipinas? Matagal na ako umuwi sa Pilipinas mula noong 2018 or 17. Tapos, nag-stay na ako dito. Nagtrabaho ng welder, namasada, kung ano ng mga next na trabaho. Kailan po kayo babalik sa Saudi? Kasi dati sa 2006 kasi hanggang 2000 sa Saudi. Tapos bumalik ako ng 2013. Umuwi ako ng mga 2016 or 15. Tapos hindi na ako bumalik hanggang ngayon. Kinukuha ko ng dating kumpanya ko. Sabi ko, saka na siguro kasi kategori ko sa trabaho, ayaw nila akong bigyan ng increase ba yung sahod na iniip sa kanila. Ayaw na lang ibigay. Naisipan ko na lang dito kasi bilang welder dito, kumikita rin naman ako yung kinikita ko sa Saudi before. Kaya nag-stay na lang ako dito sa Pilipinas. Ngayon, tumatawag yung dating boss ko na gusto niya bumalik ako doon. Ako naman na may ayaw na. Matagal na po pala kayo dito sa Pilipinas. Di po kayo nakahanap ng mapapangasawa? Niligawan Hindi mo? kasi. Wala rin kasi parang hindi naman ako nagpo-focus sa ganun. Nag-focus kasi ako sa trabaho. Halos sa trabaho pa lang ako. Tapos pag wala trabaho, namamasada. Pa-stress ng pasada. Parang tapos pag uwi lang sa bahay, magpapaya, ganun.
Pero sinubukan ko ng ligaw sa mga ano sa LDR, sa mga halimbawa sa messenger, sa mga iba-ibang mas kaso lang. Hindi rin nagtatagal, hindi nakakatuluyan. Pero sa personal, wala. Wala pa ako naligawan sa personal. Nung, yung sumali po kayo dito last year, connected naman po kayo nung niligawan mo po yun, sir? Hindi. Oo, niligawan ko siya, sir. Ang kaso lang naging problema, kasi ang sabi niya sa akin na sa totoo lang daw, hindi naman daw niya kailangan yung lalaki sa buhay niya kasi daw, ang mas purpose daw niya yung negosyo niya. May bumili siya ng farm na, ewan ko, part of Laguna na ganyan. Tapos sabi niya sa akin na magandang daw ako ng iba. Sabi ko sa kanya, kung yan ang decision mo, wala naman ako magagawa. Respeto ko naman kung anong gusto. Kaya dito ka ngayon ulit, no? Sumali ka ulit. Binata po kayo, sir. Hindi po kayo nagkaroon ng anak. Okay lang. Mayroon pong anak to si ma'am, oh. Nasa 5 din po anak niyo, ma'am, no? Yes. Okay lang, sir. Para sa akin naman kasi, sir, kung anong binigay sa akin ng Diyos, yun naman din naman yung kung sa tatanggapin ko kasi hindi naman natin masabi kasi sa panahon ngayon, kahit talaga o ano, alos sa karamihan ngayon, single mom na di ba? Kaya kung ano mong pinagkalob ng Diyos, dito yun tatanggapin ko. Halimbawa, kung man binigay sa akin, di ba? Why not? Di ba anak niya? Wala naman imposible doon sa mga ganong bagay. Kung nagmamahalan din naman kayo. Dalawa na lang naman yung kasama ko sa tatlo doon may asawa nila. Meron din kasi akong nakarelasyon na before sa LDR na 4 yung anak na almost nagtagal din kami sa LDR. Kaso lang, sa asawa ng Diyos, may nalagay niyo mga ex niya. Kaya kanya na akong nawalang gana na lalo magligaw. Hindi ka na ex. Kaya sabi ko, mama, kung single mom ka man o lumapon na lang mo, kung talagang magiging tayo man sawa, pagdating ng araw, bakit? Kahit binata man ako o ano man. Hindi naman ako naghanap ng dalaga o ano, basta importante. Tatanggapin ako kahit ano ako at sino ka man, di ba? Ang importante doon nakakaunawaan kayo at pamahalan kayo. So ano po yung ginagawa niyo po, sir, para malibang po kayo, sir? Hindi lang sa trabaho? Minsan kasi sa paghalimbawa, ganito, nagpapahinga na ako. Nanood lang ako ng yung mga movies sa YouTube. Tapos ganun. Hanggang siya nakatulog ako yung cellphone ko, pero yung YouTube nakapost pa rin dyan. May sasalita, pero ako natulog na. Pag nagising naman ako madaling araw, manunod ulit ako ng, halimbawa, mga FPJ, gano'n, mga action. Pero ang sabi ni Alkin, sabi niya, tanungin daw kita kung gaano ka kadalas pumunta sa may Don Quixote, sa road sa may Angeles ba? Punta ka doon? Hindi naman ako pupunta doon sa Angeles, sir. Kasi anong gagawin ko doon sa Angeles? Oo. Maraming bigat. Pero alam niyo po yun, sir, kung ano meron dyan sa Angeles? Alam ko, kasi maraming mga bigas dyan sa Angeles, maraming mga babaeng bugaran dyan. Pero, kasi una kasi ako, sa edad ko na hindi ko naman kasi gusto gumamit ng ibang babae para magbayad ka lang. Oo. Kasi tapos sa buhay ko, natatakot din ako paano kung magkasakit ka ng tulo o Magpayong ka, sir, eh. Sa ganito man lang ako kasi ayaw ko rin naman kasi yung pupunta. Pero na ganyan, magtitibol ka ng babae, magbabayad ka. Gastos lang. Paguran mo kung ano ba mapupunta lang sa ganung bagay. Di ba mahal din naman? Yung isang buti, di ba mahal? Mahal nun? Times 3 yung presyo, times 4. Times 3 o times 4. Basta pangalam ko lang kasi ngayon, ang babae yata kapag nilabas mo daw, nasa 2,000 yata. May idea. Nag-inom ka, tinable mo daw yung babae, 500 isang ladies. Sino nagsabi nun, sir?
Dahil kasi yung mga kaibigan ko kasi, Mm. may mga kasama ko kasi dati na namamasada, lagi sila pupunta ron. Tapos pag nagkwentuhan, gano'n na sinasabi. Mm. Siyempre, ako kahit lalaki ako, di naman ako si mahilig na sumama sa mga ganong bagay. Oo. Naginom man ako dito sa bahay ko lang. Ah. Kasama ko dito ko sa mga kapatid ko. Pag nilabas mo yung babae, sir, 2,000? Oo, sir, 2,000. Tapos kung painumin mo naman siya, mga 500 yung yung isang bote. Oo, mga 400 o 500 yan ang isang bote. Grabe, no? Kung sa isang Hindi oras, alam ako, sir. Mas mura. Diyan din sa Pampanga, sa Balibago. Meron doon 500, 300. O bakit alam mo, ma'am? Nagpo kasi ako nung dalaga ako dyan sa Pampanga, sa Daban ng Dao. Malapit lang siya sa Balibago. Ang Balibago, punta ng ano yun. Yun talaga yung punta ng mga babae. Ano. mm. O kasi malapit lang din naman po sa inyo, ma'am, no? Parang ginitnaan ninyo ni sir. Kung tutusin nga, pwede kayo magkita, pwede ka punta ni sir dyan, no? Malapit lang, sir, no? Ang lapit. Si sister ko, pwedeng pumunta dito. Ako po, hindi ako pwedeng umalis dito. Kasi ang off ko, 24 hours lang. Kinabukasan, pasok ko na naman. Hindi naman man, ha? Magpapalitan, din man ako pwedeng Mabala, umalis. ang magdari na mabalahat. Di ba, rebisyon na yan? Opo. Ilang oras lang naman po biyahe. Wala ka naman yung ano doon sa mga ganun, sir, mga beros-beros na yan. Mm. Una-una, malaki din yung mga magagastos mo sa mga ganyang bagay. Minsan kasi, yung mga dati naginom kami sa mga tropa, may nakwento sila sabi na naginom sila, tapos nilidis mo yung babae. Pag nilidis mo yung babae, minsan, yung alak na binabayaran mo, tinatapon na lang daw nila sa tubig o sa alaman, ganyan. Mm. Oo. Eh, siyempre, tapos may boyfriend pala. Mahirap pa doon, may boyfriend. Eh, paano pag nakita ng boyfriend mong table mo siya, eh di magkakaproblema. Siyempre, magagalit yung lalaki. Kaya ayokong lumabas sa mga ganyan kasi natatakot ako. Kasi yun din ang iniiwasan ko, yung binata ka tao tapos makakaroon ka ng pulo. Bakit naman yata nang tingnan na gano'n yung salita ng pulo tapos makakaroon ka ng ibang sakit na babae yung pulo. Sa alas kasi sir, marami ko kasing gano'n. Malita kasi yung Angeles na marami daw age dyan tapos pinakumalat natin before na mayroon daw mga tulo yung mga babae doon. Magaganda kung magaganda pero may mga tulo daw yung mga babae doon. Yung kasi dito sa Pagurwan, malapit dito sa amin, nag-beras daw sila doon. Pag-uwi daw ng gabi, may lang daw, sumakit na daw yung puso niya, may tulo na daw siya. Ang mga mahilig na taong ganun. Yung asawa ko, hindi ko ayaw ko nang tanggapin eh. Galing ng beer house yung pinalit sa akin. Baka magkatulong. Yung asawa niya po, ma'am, sa beer house niya nakuha yung pinalit sa'yo? Opo. Ito lang kung nung pag-uwi ko. Tapos nalaman ko dun sa nagpasok sa kanya na uncle niya. Mm. Sabi niya sa akin. Sabi Hindi mo, mo ba alam yung babae na pinalit sa'yo eh, galing lang sa beer house? Eh di wow. Sabi ko. ang ganda mo na yan, mapapapalit ka ng kasama mo sa mga babaeng beer house. Nung nahuli ko dun sa cellphone nun, bago ako mag-Saudi eh, may video ako nakita. Nasa beer house nga sila. Meron pa siyang in-order na isang bucket ng alak. Samantalang nagpadala sa amin, 2,000. 2,000 sa isang 2 linggo. Budget namin yan, isang libo, isang linggo.
Ah, pag gano'n ma'am, may kaate kayo. Sahod niya. Siyempre, nagbibiraw siya, di ba? Noong una po, hati kami. Nagbibigay siya 3,000, 3,500. Tapos nung nakilala nga niya yung babae, papalit na paliit. Wala naman tayong, kami naman, wala naman tayong mapapala sa mga ganun bagay. Mga biraw-biraw. Sakit lang sa ulo yan. Ikaw, sir, nagkakit sa ulo. Hindi ako mahilig sa mga beras-beras na yan, ma'am. Kasi dito kasi sa amin, kung pupunta ka ng beras, pag magkakanta ka lang, dito na lang kami sa bahay magkanta kasi may mga medyo naman kami dito sa bahay. Kasi naman pupunta ka pa ng beras para magkanta lang. Dito na lang ako sa bahay. Sino po yung kasama niyo po ngayon sa bahay niyo, sir? Ako lang mag-isa dito, sir. Sarili kong bahay ito. May magulang niyo. Sana po ngayon. Nakabukod na ako kami. Bukod na ako kami kakapatid. Mga magulang. Umaga, bumukod na ako kasi ako sabi ko na kahit pinataman ako, gusto kong mapag-isa na kasi para kahit ako lang mag-isa, kaya ko po ay sarili ko. Sabi ko sa mga magulang ko. Kaya pag kagabi ko, wala akong ginagawa ko, di manood ng YouTube. Gabi-gabi, wala mga kausap. Pagka umaga, nasa daan. Pag wala naman sa daan, nasa trabaho. Ganun ang ginagawa ko ngayon. Shuttle ba? Kapag May tanong pa ho kayo, ma'am? Wala na po. Isa din naman magtanong. ikaw, mamagang ano sa trabaho mo dyan, hanggang umaga ka dyan. 24 hours na. Bukas pa, uwi ko. 24 hours? So, ibig sabihin, 2 araw ko papasok na lang umaga. Pumasok ako kanina ng 9. Tapos bukas ng 9 din ang out ko. Puti, nangangayat ka ma'am sa ano. Nangyayat siya. Bali 24 hours po yung duty mo, ma'am. Bali 24 hours yung pasok, tapos pahinga mo 24 hours din. Straight. Opo, ganyan. Hanggang 24 hours lang din yung off ko. Yung kapatid ko nga, nasa La Union. Ang gusto niya, dalawin ko ron. Paano mo naman nakahatiin yung katawan ko sa yung oras ko sa 24 hours, bibiyahin na La Union. Kako, 24 hours lang yung off ko. So, ibig mo sabihin, ma'am, 2 na lang kasama mo sa bahay, yung mga 2 anak mo na lang, gano'n. 2 na lang sila, isang grade 7 at saka isang grade 2. Mali, sa grade 2. Saka man pag papasyalan ito yan talaga. Kaya hindi pwedeng mamahinga kasi meron pa ako pinag-aaral. Yung naman tatay nila, hindi naman magbigay. Bibigay 1,000. Kasi ba 1,000? Hanggang 1,000 lang, bigay niya. Kung di mo pa tawagan, hindi pa magbibigay. Kailangan tawagan mo pa, hindi ka naman magpusa. Mga ganyan bagay, ma'am, pwede naman natin pag-usapan yan pag dumating yung sa bus ba. Diba? Sige. Pag ba, may problema natin kung may tulong man namin. I-share sa akin. Diba? Pili naman ako tumulong. Kaya din naman, diba? Basta pag may time, sir, sadian niyo po si ma'am. No? Connected naman na po kayo sa isa't isa. Tuloy-tuloy po yung pag-uusap niyo sa off-cam. Good luck.
Wanted Sige po. Sweetheart. Salamat, DJ. Maraming salamat. Bye-bye. DJ.